magre-recant daw itong si Henry Alcantara ng DPWH na dati sa DPWH. Hindi daw totoo ang kanilang mga sinabi noong mga nakaraang something like that. Gusto nilang baligtarin ang kanilang mga testimonya kaugnay dito sa flood control project anomaly. Pero hindi pa man, wala pa man, o habang tinatanggi ng kampo ng gobyerno, meron agad banat ng pananakot dito sa mga witness na ito, di umano kaugnay sa flood control anomaly. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Isa na naman pong paksa ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At nag-ugnayan ito sa flood control anomaly again. Kamakailan kumalat ang balita na di umano ay bumaliktad o babaliktad itong sina Henry Alcantara o yung BGC Boys kung tawagin. Si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez at saka itong si PJ Mendoza o PJ o LJ Mendoza, something like that. Di umano at babawiin ang kanilang mga tinuran at mga binitawang testimonya sa mga nagdaang pagdinig kaugnay dito sa flood control anomaly. Pero hindi pa man, sabi ko nga, hindi pa nag-uumpisa, wala pa, itinatanggi pa nila. Ngunit kasabay nito ay ang mga banta ng pananakot. Panoorin muna natin ito. Maaari nang maharap sa perjury at iba pang parusa ang former DPWH officials na involved sa flood control scandal kung babawiin nila ang kanilang sworn statements. Yan ang babala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pero kahit nag-retract daw sila, tuloy pa rin daw ang investigasyon dahil may mga documentary evidence at budget book item pa rin naman na nakalink sa mga mambabatas at iba pang sangkot sa corruption scheme. Nakatakdang ganapin ang susunod na Blue Ribbon Committee hearings sa January 19. Isa sa pinaraw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at resigned Congressman Zaldi Co. Kung hindi sila dumalo, ipaparekomenda raw ni Lacson sa Senate President ang pag-i-issue ng warrants of arrest. Di ba? Anong tingin ninyo? Malinaw. Binabantaan na kaagad itong mga ito. Samantalang kung tutusin ay karapatan nilang gawin yun. Dahil lahat ng mga sinabi nila ay pansin at halata naman ng mamamayan at ng sumusubaybay sa kanilang tao ng mga investigasyon. Pawang mga scripted at isinubo lamang sa kanila kung anong kanilang sasabihin. Ngayon, kung sakali man at binaligtad nga nitong mga ito ang kanilang testimonya, meron kayang maniniwala. Kailangan kasi dito ebidensya, di ba ga? Ebidensya kontra ebidensya. So yung sinabi mo kontra sa sinabi mo. Ang unang tanong dyan, bakit sinabi mo ito? Ay sapagkat ganito po. Bakit mo sinabing hindi totoo ito? Sapagkat ito po ang totoo. Meron kang hawak na dokumento, ebidensya, etc. na magsasabi kung ano talaga ang nangyari. Kaya tingin ko, it's going to be a good game pag ito'y nangyari. At kapag bumaliktad nga itong BGC, ay masusukat naman dito ang integridad ng ating judikatura. The Justice Department's integrity at dedikasyon nito para sa pagpapatupad ng isang parehas, patas o walang pinapanigang batas. Yan ho ang mga nakataya dito sa usapin ho ito. Sapagkat ako naniniwala na, kung ako tatanungin, naniniwala ako na ang mga sinasabi nila hindi totoo. Sapagkat very obvious yung pagiging selective. Di ba ga? Sa dami ng pangalang binanggit, bakit hindi nila alam? Di ba ga? Bakit sa senador lang sila nakatuon? Di ba? Bakit ito lang ang kanilang, yun lang ang kanilang kanilang pinagpapasehan? Di ba ga? Bakit yun lang? Kaya, imagine, if you would remember, ang daming pangalan binanggit, di ba?
doon sa listahan lamang ng mga mga contractors. Halos 100 na yun, higit 100 na yan. Parang 101 or 111. Hindi ko maalala. Pero yung isa, wala pa. Wala pang tinatawag, wala pang kinakasuhan, wala pang pinagdadalhan ng warrant of arrest. Ang tanong ay bakit? Ngayon, kung sakali mang itong bakit natatakot naman itong iba sa pagbaliktad nitong BGC Boys? Ulat higit sa lahat talagang pag sinabi nila ang totoo, ay baka madamay si Lacson, madamay itong si Tito Soto. Remember ha, bago ho nagkaroon ng paggawa ng budget ng 2026, ay tumawag ho ang opisina ni dating Secretary Cabral, di ba, dito sa opisina ni Tito Soto and asking for insertions. So, baka magkaroon ng komplikasyon, magkaroon ng problema, lahat sila madamay dito sa usapin dito. Nakakahiya. Diba? Although talagang wala na. We are now living in shame. Nabubuhay na ho tayo ngayon sa kahihiyan dahil mo sa issue na ito. Diba? Kaya I bet bukas makalawa, antayin pa natin kung anong kahihinatnan nitong pagbaliktad na ito o ulat na ito ng pagbaliktad nitong BGC Boys. On the contrary, ay pinakakalat naman ng isa nilang broadcaster o ng isa nilang trendsetter, di ba nga, na di umano ay kaya daw ganito ay sapagat may kumakausap sa kanila. Kinakausap itong tatlo para bumaliktad. May kaugnayan siguro sa mga issue pa at mga bagay. Sabi ho sa isa sa mga report natin pong nakita at napakinggan hinggil sa bagay na ito, yun nga, na allegedly, di ba ga, ay isang radio personality ang nagsasabi na ito'y kinausap na itong tatlo na ito. Ayan. So magandang balita yan. Magandang balita yan. Kasi yung pagkausap na yan ay may patutunguhan yan. May patutunguhan. So kung saan man yan, kung ano man yan, ay di abangan po natin ha. Abangan natin kung ano mga patutunguhan yan. Bantayan mo natin yan. Alright? Bueno, marami pong salamat mga kaibigan. Sumayin nyo na naman po ang isa nating episode ng programang Gumigising sa mga nagtutulog-tulugan. Ako pa rin po ang lingkod, Ron Ramos po. Hanggang sa susunod na episode, dito pa rin sa Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.